Basa ang mukha ko. Hindi ko alam kung luha ba ito o ang ambon na patuloy na pumapatak mula sa kulay abong langit. Ang hangin ay mabigat. May amoy ng basang lupa. Nabuwal na puno. At isang bagay na hindi ko mawari. Siguro pag-asa. Sa harapan ko. Sa gitna ng putik at mga piraso ng dating mga tahanan. May isang gumagalaw na linya. Isang kadena. Isang human chain. Mga lalaki. Babae. Matatanda. At kahit mga kabataan. Nagpapasa-pasa ng mga bato at putik sa mga balde. Inaalis ang mga harang sa daan. May mahinang awit. Isang himig na sabay-sabay nilang binibigkas. Hindi isang kanta ng saya. Kundi isang kanta ng paggawa. Isang mantra ng pagbangon. Nanginginig ang mga kamay ko. Dahil ilang linggo pa lang ang nakalipas. Sa isang malamig at air-conditioned na conference room. Mayabang kong sinabi sa kanila. Sa mga taong ito, kaguluhan ang disaster response nyo. It's inefficient. It will fail. Ngayon, habang pinagmamasdan ko sila, alam kong ako ang nagkamali. Ako ang bigo. Magandang araw sa inyong lahat. Ang pangalan ko ay E.C. Ethan Reed. Isa akong American Disaster Response Specialist. At ngayon, gusto kong ikwento sa inyo ang isang paglalakbay na tuluyang bumago sa aking buhay. Isang kwento kung paano winasak ng Pilipinas ang lahat ng aking pinaniniwalaan. At kung paano ko natagpuan sa gitna ng tinatawag kong kikaguluhan ang pinakamatatag at pinakamakapangyarihang sistema sa buong mundo. Nagsimula ang lahat hindi sa Pilipinas, kundi sa isang syudad sa Amerika na tinatawag na New Orleans. 10 taon bago ako tumuntong sa lupaing ito. Ako ay isa sa mga nanguna sa pagresponde sa Hurricane Katrina. Bata pa ako noon. Puno ng idealismo. Armado ng pinakabagong teknolohiya at ng paniniwalang lahat ng problema ay kayang solusyonan ng tamang datos at ng perpektong protokol. Ang mantra namin, follow the system. The system saves lives. Pero hindi nito nailigtas si Sarah. Isang 8 taong gulang na batang babae na may malalaking mata at 2 tirintas sa buhok. Natrap siya at ang kanyang pamilya sa bubong ng kanilang bahay. Napapaligiran ng rumaragasang baha. Natanggap namin ang kanilang tawag. Nasa mapa sila. Nasa listahan sila. Ngunit ayon sa protocol, kailangan naming unahin ang isang ospital na may mas maraming tao. We follow the priority list. Sabi ng commander ko. Stick to the plan. Read. Nakipagtalo ako. Sinabi kong ilang minuto lang ang layo ng helicopter namin sa kanila. Pero ang utos ay utos. The system is absolute. Pagkalipas ng 6 na oras, nang sa wakas ay nabigyan kami ng go signal para puntahan sila. Huli na ang lahat. Wala na ang bahay. Wala na ang pamilya. Tanging isang manika na palutang-lutang sa maruming tubig ang aming natagpuan. Ang imahe ng manikang iyon, ng mga tirintas ni Sarah, ang sumunog sa aking kaluluwa. Mula noon, nagbago ako. Ang idealismo ko ay naging cynicism. Ang tiwala ko sa sistema ay naging isang desperadong obsesyon. Para sa akin, ang anumang paglihis sa plano, anumang uri ng emosyon, anumang tikaguluhan, ay isang direktang daan patungo sa kamatayan. Naging malamig ako. Kalkulado. At walang pasensya sa anumang hindi umaayon sa aking mga flowchart. Kaya nang sabihin ng aking boss na ipapadala niya ako sa Pilipinas para maging key consultant, naramdaman ko ito bilang isang sampal. Ang Pilipinas. Isang bansa sa Southeast Asia na laging laman ng balita tuwing may bagyo. Sa isip ko, ito ay isang bansa ng walang katapusang sakuna at walang pag-asang pagbangon. Sa aking pananaliksik, nakita ko ang mga numero, daan-daang bagyo sa loob ng isang dekada. Libo-libong namamatay.
Bilyon-bilyong pisong pinsala. Ang mga larawan ay nagpakita ng mga bahay na yari sa kahoy. Mga kalsadang madaling gumuho. At mga taong tila tanggap na lang ang kanilang kapalaran. The perfect storm of poverty. Poor infrastructure. And a fatalistic culture. Iyon ang isinulat ko sa aking notebook. Itinuring ko itong isang key punishment assignment. Isang misyon na imposible. Paano mo tuturuan ng sistema ang mga taong sanay sa kaguluhan? Dumating ako sa Maynila sa isang mainit na hapon ng Hulyo. Ang una kong naramdaman ay ang bigat ng hangin. Ang halumigmig na dumikit sa aking balat. Ang ingay. Ang walang katapusang busina ng mga sasakyan. Ang sigawan ng mga nagtitinda. Ang kakaibang tunog ng mga jeepney na hindi ko pa nakikita kailanman. Sa tingin ko noon, ang syudad mismo ay isang malaking paglabag sa lahat ng alituntunin ng urban planning. Chaos. Ito ang salitang paulit-ulit na umalinggaw sa isip ko. Mula sa airport. Lumipad ako patungong Aklan. Habang papalapit ang eroplano sa destinasyon, nakita ko mula sa bintana ang lunti ang mga bundok at ang asul na dagat. Maganda. Ngunit para sa isang disaster expert, ang ganda nito ay mapanlin lang. Ang bawat baybayin ay isang potential danger zone. Ang bawat ilog ay isang posibleng daluyan ng baha. Sa maliit na airport ng Kalibo, isang babae ang sumalubong sa akin. Chay. Reed. Welcome to Aklan. Ako po si Elena Santos. Ang inyong local counterpart. Nakangiti siya. Isang ngiti na tila hindi nababagay sa bigat ng kanyang trabaho bilang Municipal Disaster Risk Reduction and Management Officer. Payat siya. May mahabang itim na buhok na nakatali. At ang kanyang mga mata ay may kislap ng pagiging kalmado. Pinilit kong umiti pabalik. Ngunit ang isip ko'y abala sa pag-scan sa paligid. Ang airport ay maliit. Ang mga proseso ay tila mabagal. Sana po naging maayos ang biyahe ninyo. Sabi niya habang tinutulungan ako sa aking mga gamit. Nakaramihan ay mga kahon ng equipment at mga dokumento. It was adequate. Sagot ko. Isang salitang malamig at walang personal na kahulugan. Hindi ako naparito para makipagkaibigan. Naparito ako para magtrabaho. Para patunayan na mali sila sa pagpapadala sa akin dito. At para makabalik agad sa Amerika. Ang biyahe papuntang San Lorenzo ay tumagal ng halos 2 oras. Habang tumatakbo ang sasakyan, mas lalo kong nakita ang mga bagay na nagpatibay sa aking mga paunang hinala. Mga bahay na kubo na dikit-dikit. Mga tulay na gawa sa kahoy. At mga kable ng kuryente na parang sinulid na pinagbuhol-buhol. Sa bawat barangay na aming nadaanan, napansin ko ang kakulangan ng mga standard na evacuation sign. Ang kawalan ng malinaw na zoning para sa mga danger zone. How often do you conduct drills? Math. Santos. Tanong ko. Habang naglilista sa aking notepad. Lagi naman po. Chay. Read. Pero mas madalas, ang mga tao ay umaasa sa isa't isa. Alam na nila ang gagawin. Instinct is not system. Mariin kong sabi. A system is documented, practiced, and replicated. It doesn't rely on guesswork. Hindi siya sumagot. Tumingin lang siya sa labas ng bintana. Sa mga batang naglalaro sa tabi ng daan. At may bahagyang ngiti sa kanyang mga labi. Sa sandaling iyon, naramdaman ko ang isang pader sa pagitan naming dalawa. Ang pader ng aking mga tsart at ng kanyang karanasan. Ang pader ng aking teorya at ng kanyang realidad. Pagdating namin sa San Lorenzo, isang maliit na munisipyo ang aming tinuluyan. Ang opisina ni Elena ay isang maliit na kwarto na puno ng mga mapa, mga radyo, at mga nakatambak na relief goods. Ito na raw ang kanilang T-Command Center. Napailing na lang ako sa aking isipan.
Sa Amerika, ang isang command center ay isang high-tech na pasilidad. Puno ng mga screen, satellite feed, at mga real-time data analyst. Ito ay isang bodega. Kinabukasan, ipinatawag ang isang pagpupulong kasama ang mga lokal na opisyal at mga leader ng komunidad. Inilatag ko ang aking presentasyon. Ipinakita ko ang mga advanced na software para sa weather prediction. Ang mga flowchart para sa maayos na evacuation. Ang kahalagahan ng isang centralized communication system. Nagsalita ako ng halos 2 oras. Gamit ang mga teknikal na salita na ipinagmamalaki ko. Nakinig sila. Magalang silang tumango. Ngunit nakita ko ang kanilang mga mata. May pagtataka. May pag-aalinlangan. Pagkatapos ng aking presentasyon, isang matandang lalaki ang tumayo. Payat siya. Kulubot ang balat. At nakasuot ng simpleng t-shirt at tsinelas. Ipinakilala siya ni Elena bilang si Lolo Kiko. Isang barangay tanod. Salamat, Doktor. Sabi niya sa kanilang dialekto. Naisinalin naman ni Elena. Maganda ang iyong mga sinabi. Pero ang aming sistema dito ay iba. Ang aming sistema ay ang aming mga kapitbahay. Ang aming sistema ay ang tunog ng batingaw. Ang aming sistema ay ang pagbabantay sa pagtaas ng tubig sa ilog. Iyan ang wika na naiintindihan ng lahat. Isang ngiti ang gumuhit sa mga labi ng iba. Ngunit para sa akin, iyon ay isang insulto. Isang pagpapakita ng kanilang katigasan ng ulo. That's not a system. Sir. Sagot ko. Hindi na nag-abalang maging magalang. That is anecdotal evidence. That is tradition. And tradition, in the face of a super typhoon, gets people killed. Isang nakabibinging katahimikan ang bumalot sa silid. Sa sandaling iyon, hindi ko pa alam. Pero ang binhi ng hidwaan ay naitanim na. Ang hidwaan sa pagitan ng aking aklat at ng kanilang buhay. At isang bagyo. Isang bagyo na magkakaroon ng pangalang Dalisay. Ang didilig sa binhing iyon hanggang sa ito'y mamukadkad sa paraang hindi ko kailanman inaasahan. Ang katahimikan pagkatapos ng pulong ay mas mabigat pa kaysa sa init ng tanghali. Umalis ang mga lokal na opisyal. Nag-iiwan ng mga magalang na tango. Ngunit alam ko, ramdam ko, na ang aking mga salita ay dumaan lang sa kanilang mga tainga. Para sa kanila, ako ay isang dayuhan na may dalang mga kakaibang ideya. Isang aklat na nakasulat sa wikang hindi nila nauunawaan. Bumalik ako sa aking kwarto. Sa maliit na mesa kung saan nakalatag ang aking mga mapa at chart. Para sa akin, ang mga linyang iyon, ang mga numerong iyon, ay kumakatawan sa kaayusan. Sa lohika, sa kaligtasan. Ito ang wika ng agham. Isang universal na wika na dapat sana inaiintindihan ng lahat. Pero dito, sa San Lorenzo, tila mas pinipili nilang makinig sa bulong ng hangin at sa agos ng ilog. Sa mga sumunod na araw, sinubukan kong mag-obserba. Lumibot ako sa bayan. Dala ang aking notebook at kamera. Idinodokumento ang lahat ng nakikita kong ipagkukulang. Ang mga drainage canal na barado ng mga basura. Ang mga bahay na masyadong malapit sa tabing dagat. Ang kawalan ng isang sentralisadong alarm system. Isang umaga, nakita ko si Lolo Kiko na naglalakad sa kalsada. May hawak na 2 piraso ng kawayan na pinag-uumpog niya sa isang partikular na ritmo. Pagkatapos ng ilang sandali, may mga taong nagsisilabasan mula sa kanilang mga bahay. Nag-usap sila. Nagtawanan. At pagkatapos ay may ilan na kumuha ng pala at nagsimulang linisin ang kanal. Ano po iyon? Tanong ko kay Elena. Na nagkataong napadaan. Tawag po dyan ay dagyaw. Sagot niya. Isang paraan ng pagtawag sa komunidad para magtulungan. Walang bayad.
Kusang loob lang. A town crier. Sabi ko sa sarili ko. Habang isinusulat ito. Primitive but functional on a small scale. Hindi ko ito nakita bilang isang sistema. Nakita ko ito bilang isang lumang tradisyon na nagkataon lang na gumagana pa. Hanggang sa dumating ang balita. Bagyong Dalisay. Isang low-pressure area na namuo sa Pacific Ocean. Sa aking laptop, nakita ko ang satellite image nito, isang namumuong ulap. Tila inosente pa. Ngunit ang computer models ko, ang mga data na pinagkakatiwalaan ko, ay nagsasabing may 85% chance na ito ay tatama ng direkta sa rehiyon. Ipinakita ko ito kay Elena. Tumingin siya sa aking screen. Pagkatapos ay tumingin sa labas. Sa langit. Nga po. Doktor. Iba na ang ihip ng hangin. Sabi niya. Tila mas naniniwala pa siya sa kanyang nararamdaman kaysa sa multi-million-dollar satellite na umiikot sa kalawakan. Para sa akin, ito na ang pagkakataon. Ang pagkakataon para ipakita sa kanila ang halaga ng tunay na paghahanda. We need to activate the municipal list now. Sabi ko, we need to start disseminating information based on the official bulletins. Mamaya pong hapon. Chay. Read. Sagot niya ng may kahinahunan. Hihintayin muna natin ang anunsyo sa radyo. Iyon po ang pinakikinggan ng lahat. Radyo. Hindi ako makapaniwala. Habang ako ay may access sa real-time na data. Sila ay naghihintay pa rin sa isang Viki station na kung minsan ay choppy pa ang signal. Ang frustrasyon ko ay nagsimulang maging inis. Pakiramdam ko ay nakikipag-usap ako sa mga taong mula sa ibang panahon. Kinahapunan. Tulad ng sinabi ni Elena. Inanunsyo sa radyo ang storm signal no. Isa. Ito na ang hudyat. Inaasahan ko nang makakita ng organisadong pagkilos. Ang mga barangay officials na may dalang checklist. Mga residente na sinusunod ang mga naunang itinakdang evacuation route. Pero ang nakita ko ay isang bagay na tuluyan ng sumira sa aking pasensya. Nagsimula sa ingay. Ang tunog ng martilyo at lagari. Ngunit kasabay nito ay ang tunog ng gitara. Ang amoy ng nilulutong pagkain. Lumabas ako at nakita ko ang isang eksenang hindi ko maintindihan. Sa isang bahay, may mga lalaking naglalagay ng pako sa mga bintana at nagtatali ng yero sa bubong. Ngunit sa tabi nila, may isang lamesa na puno ng pagkain at isang galon ng tila alak na kanilang pinagsasaluhan. Nagtatawanan sila habang nagtatrabaho. Sa kabilang kalye, may mga babaeng nagluluto sa isang malaking kaldero. Isang batch ng adobo. Sabi ng isa, para raw may baon ang lahat sa evacuation center. May mga batang naghahabulan. At sa isang sulok, may grupo ng mga matatanda na nag-iinuman ng kape habang nagkwekwentuhan. Ito ba ang kanilang paghahanda? Isang malaking picnic. Isang fiesta bago ang katapusan. Hinanap ko si Elena. Nakita ko siya sa may tabing dagat. Kausap ang mga mangingisda. Tinutulungan silang isecure ang kanilang mga bangka palayo sa dalampasigan. Hinila ko siya sa isang tabi. Hindi na sinusubukang itago ang aking pagkadismaya. Elena, what is this? Tanong ko. Ang boses ko ay tumataas. This is not disaster preparation. This is e-party. People are drinking. They're singing. A super typhoon might be on its way. And they are acting like it's a holiday. Huminto si Elena sa kanyang ginagawa. Tumingin siya sa akin. At sa unang pagkakataon, nakita ko ang isang bakas ng pagod sa kanyang mga mata. Ngunit ang kanyang boses ay nanatiling kalmado. Chay. Read. Alam po nila ang panganib. Mas alam pa nila kaysa sa atin. Ang bawat isa sa kanila ay may kwento tungkol sa isang bagyong nagdaan.
Itinuro niya ang mga lalaking nag-aayos ng bubong. Nakikita niyo po si Mang Tonyo. Yung nakaasul. Nasira ang buong bahay niya noong bagyong Yolanda. Ngayon, siya ang unang tumutulong sa kanyang kapitbahay. Yung mga babaeng nagluluto. Sila ang mga nawalan ng mga mahal sa buhay dahil sa baha noon. Alam nila ang kahalagahan ng pagkakaroon ng mainit na pagkain sa gitna ng lamig. Then over the celebration. Jeet ko. This breeds complacency. This is dangerous. Huminga siya ng malalim. Doktor. Darating ang bagyo. Wala tayong magagawa para pigilan yon. Ang kaya nating gawin ay siguraduhin na sa pagdating nito. Buo kami. Hindi lang ang aming mga bahay, kundi pati ang aming mga loob. Ang pagod at takot. Madaling makasira ng espiritu. Pero ang pagkakaisa, ang pagdadamayan, yan ang nagpapatibay sa amin. Pinapalakas namin ang aming mga tahanan. Pero mas mahalaga, pinapalakas namin ang loob ng isa't isa. This isn't complacency. Chay. Read. This is our way of fighting back. Tinalikuran ko siya. Hindi ko matanggap ang kanyang paliwanag. Para sa akin, ito ay isang romantikong pagtingin sa isang maling-mali at delikadong gawain. Emotion. Iyon ang problema nila. Masyado silang umaasa sa emosyon. Bumalik ako sa aking silid at isinara ang pinto. Mula sa bintana, naririnig ko pa rin ang kanilang mga tawanan at ang himig ng gitara. Na ngayon ay tila isang pang-iinis sa akin. Binuksan ko ang aking laptop at tiningnan ang satellite image ni Dalisay. Mas malaki na ito ngayon. Mas galit. Isang perpektong halimaw na umiikot sa karagatan. Sa sandaling iyon, isang malamig na pakiramdam ang gumapang sa akin. Isang pakiramdam na kinamumuhian kong aminin. Isang bahagi sa akin ang halos nagnanais na tama ako. Na sana nga, ang bagyong ito ay maging kasing lakas ng aking prediksyon. Dahil iyon lang ang paraan para mapatunayan sa kanila na ang kanilang sistema ang kanilang ibayanihan. Ang kanilang mga kanta at tawanan ay isang malaking pagkakamali. Na sa huli, ang datos at protokol pa rin ang magliligtas sa kanila. Hindi pa ako handa sa katotohanang baka ako. At ang buong mundong pinaniniwalaan ko. Ang siyang nagkakamali. Sa loob ng sumunod na 24 na oras, si Bagyong Dalisay ay naging isang halimaw. Tulad ng hinulaan ng aking mga modelo. Itinaas ang storm signal no. 4. Ang utos para sa sapilitang paglikas ay inilabas na. Para sa akin, ito na ang tunay na pagsubok. Ngayon, makikita ko kung ang kanilang mga tradisyon ay kayang tumayo laban sa bagsik ng kalikasan. Inasahan ko ang panik. Inasahan ko ang kaguluhan. At sa isang banda, nakuha ko ang aking inaasahan. Ngunit sa paraang hindi ko kailanman naisip. Ang evacuation center ay ang lokal na gymnasium ng San Lorenzo. Isang lumang istruktura na gawa sa semento na may bubong na yero. Nang magsimulang dumating ang mga pamilya, nagimbal ako. Hindi ito ang sistematikong paglikas na nakasulat sa aking mga manual. Ang mga tao ay dumarating na hindi lang dala ang kanilang mga tigubag na naglalaman ng mga pangunahing pangangailangan. May isang pamilya na dala ang kanilang alagang aso. 3 manok. At isang malaking baboy na nakatali sa isang kariton. Isang grupo ng mga teenager ang may bitbit na sound system at speakers. Na para bang magdarao sila ng isang disco party. Isang matandang babae ang maingat na akay-akay ang kanyang sewing machine. Natila ito ang pinakamahalaga niyang pag-aari. Ang loob ng gymnasium ay mabilis na napuno. Naging isang maingay at masikip na komunidad. Ang mga pamilya ay naglatag ng kanilang mga banig sa sahig ng basketball court. Lumilikha ng mga maliliit na teritoryo na pinaghihiwalay lamang ng kanilang mga bag at gamit. May umiiyak na mga sanggol. Nagtatawa ng mga bata.
At mga matatandang nag-uusap ng malakas. Ang amoy ng pinaghalong pawis, nilutong pagkain, at basang damit ay nangingibabaw sa hangin. Lumapit ako kay Elena. Naabala sa pag-aayos ng mga listahan sa isang maliit na mesa na nagsisilbing kanilang command post. "This is unacceptable," sabi ko. Ang boses ko ay halos hindi marinig sa gitna ng ingay. "Look at this. There's no proper segregation. Where are the designated areas for the elderly? For families with infants? The animals? This is a sanitation hazard waiting to happen. We need to enforce the rules. Elena. No pets. No unnecessary appliances." Tumingin sa akin si Elena. Ang kanyang mukha ay kalmado pa rin. Ngunit may matatag na determinasyon sa kanyang mga mata. "Doktor. Ang aso at mga manok na iyon. Iyan po ang kabuhayan nila. Kapag humupa ang bagyo, yan ang magbibigay sa kanila ng pagkain o perang pambili ng gamit. Yung baboy, iyan po ang ipon ng pamilyang iyan para sa pag-aaral ng kanilang anak. Ang sewing machine ni Lola Nena, iyan po ang bumuhay sa kanyang 6 na anak. Hindi natin pwedeng sabihin sa kanila na iwanan ang kanilang buhay. But this is chaos. Jeet ko. In a real disaster. Chaos kills. A command center needs to be sterile. Organized. How can you think clearly in this? This marketplace. Doon ko nakita ang unang kislap ng galit sa kanyang mga mata. "Doktor." Sabi niya. Ang kanyang boses ay mas mababa na ngayon. Ngunit mas may diin. "Ito ang sistema namin. Ang sistema namin ay hindi tungkol sa paghihiwalay sa mga tao sa mga kahon. Ang sistema namin ay tungkol sa pagpapanatili sa amin na magkakasama. Ang mga teenager na may sound system. Mamaya, kapag malakas na ang hangin at natatakot na ang mga bata, sila ang magpapatugtog ng musika para maibsan ang kaba. Ang mga pamilyang nagdala ng maraming pagkain. Mamaya, magbabahagi sila sa mga walang dala. Hindi ito kaguluhan. Chay. Read. Ito ang paraan namin para manatiling buo ang aming loob. Ito ang aming sistema." Walang salita ang lumabas sa aking bibig. Tinalikuran ko siya. Puno ng pagkadismaya at pagkabigo. Para sa akin. Sumuko na siya. Pinili niya ang emosyon kaysa sa lohika. Pinili niya ang tradisyon kaysa sa kaligtasan. Umupo ako sa isang sulok. Binuksan ang aking laptop. At sinubukang mag-focus sa mga datos. Iyon lang ang mga bagay na may saysay sa sandaling iyon. Ang bilis ng hangin. Ang dami ng ulan. Ang direksyon ng bagyo. Ang mga bagay na hindi nagsisinungaling. Nagsimulang bumuhos ang ulan. Una. Mahina. Parang mga pako na pumapatak sa yero. Pagkatapos. Lumakas. Naging isang dagundong na tila gustong wasakin ang buong gusali. Ang hangin ay umuungol. Isang mababang tunog na nagiging isang nakabibinging hiyaw. Nagsimulang umuga ang buong gymnasium. Narinig ko ang mga yero na nililipad sa labas. Nagsimulang tumulo ang tubig mula sa ilang bahagi ng bubong. At doon, nagsimulang magbago ang lahat. Ang tawanan at kwentuhan ay napalitan ng katahimikan. Na binabasag lamang ng mga panalangin na binubulong. Ang mga bata ay nagsimulang umiyak. Ang takot ay kitang-kita sa kanilang mga mata. Sa isang iglap, nawala ang kuryente. Ang tanging liwanag na natira ay mula sa mga flashlight at mga kandilang maingat na sinindihan. Sa gitna ng kadiliman at lumalakas na takot, pakiramdam ko'y wala akong magawa. Ang aking laptop ay wala ng baterya. Ang aking satellite phone ay walang signal. Ang lahat ng aking high-tech na kagamitan ay naging walang silbing piraso ng metal at plastic. Ako. Si Yuchi. Ethan Reed.
Ang eksperto ay naging inutil. Ngunit habang ako ay nakaupo sa dilim, nalulunod sa aking sariling kawalan ng silbi, nasaksihan ko ang isang bagay na hindi maipaliwanag ng aking mga tsart. Si Elena, gamit ang isang maliit na transistor radio na debaterya, ay kalmadong nakikinig sa mga ulat. May hawak siyang listahan at isa-isang tinatawag ang mga pangalan ng mga barangay captain sa isang lumang walkie-talkie, na sumasagot naman ng may pira-pirasong tunog. Nagbibigay siya ng mga simpleng utos. Nagtatanong tungkol sa kalagayan ng mga tao sa kanilang lugar. Hindi ito isang centralized command system. Ngunit ito'y gumagana. Sa kabilang banda ng Giffin, narinig ko ang isang malakas na kalabog. Isang bintanang yari sa Jalhousie ang nabasag dahil sa lakas ng hangin. At ang ulan ay pumasok na parang gripo. Bago pa man may makasigaw, isang lalaki ang mabilis na tumakbo patungo roon. Kumuha siya ng isang piraso ng plywood at ginamit ang kanyang sariling katawan para itulak ito laban sa butas. Habang ang dalawa pang lalaki ay mabilis na naghanap ng pako at martilyo para isara ito ng tuluyan. Walang nag-utos sa kanila. Ginawa lang nila. Ang mga umiiyak na bata ay lalong lumakas. Ngunit isang grupo ng mga ina ang nagtipon sa gitna. Bumuo ng isang bilog. At nagsimulang kumanta. Isang oyayi. Isang simpleng himig na puno ng pagmamahal. Unti-unti, ang mga iyak ay napalitan ng hikbi. At di nagtagal ng katahimikan, napagtanto ko na ang mga teenager na may dalang sound system ay hindi na nagpatugtog ng malakas na musika. Sa halip, ginamit nila ang kanilang mga cellphone. Kahit mahina na ang baterya, para magsilbing karagdagang ilaw para sa mga nag-aasikaso sa mga matatanda. Ang tika-guluhan na kinamumuhian ko kanina ay nag-iba ng anyo. Naging isang komplikadong sayaw ng kooperasyon. Isang hindi nakasulat na sistema na nakabase sa isang simpleng prinsipyo, tulungan ang katabi mo. Ang bawat isa ay may papel na ginagampanan. Walang hierarchy. Walang chain of command. Tanging ang pinagsama-samang pagnanais na malampasan ang gabing iyon ng magkakasama. Nakita ko ni Lolo Kiko na nakaupo sa sulok. Lumapit siya at inabutan ako ng isang tasang plastik na may lamang mainit na kape. Doktor, sabi niya. Ang kanyang boses ay mahinahon sa gitna ng ugong ng bagyo. Ang bagyo. Parang buhay. Maingay. Magulo. Nakakatakot. Pero sa loob natin, kung alam nating kasama natin ang ating pamilya at mga kaibigan, mahahanap natin ang kapayapaan. Tiningnan ko ang tasa ng kape sa aking nanginginig na mga kamay. Gawa ito sa isang maliit na kalan na dinala ng isa sa mga pamilya. Ininit sa tubig na ibinahagi ng isa pa. At ibinigay sa akin ng isang matandang lalaki na ilang oras pa lang ang nakalipas ay tiningnan ko ng may paghamak. Sa sandaling iyon, sa gitna ng kadiliman ng San Lorenzo, nagsimulang magkaroon ng lamat ang pader na itinayo ko sa paligid ng aking sarili. Dahil sa kauna-unahang pagkakataon, napagtanto ko na ang aking perpektong sistema ay idinisenyo para pamahalaan ang mga numero. Ang sistema nila ay idinisenyo para alagaan ang mga tao. Ang gabi ay tila walang katapusan. Bawat ugong ng hangin ay parang isang halimaw na gustong pumasok at lamunin kami ng buo. Ngunit sa loob ng gymnasium, isang kakaibang himala ang naganap. Ang takot ay hindi nawala. Pero hindi ito naghari. Ang komunidad na nakita kong magulo kaninang umaga ay naging isang pamilya. Nakita ko ang pamilyang may dalang baboy na ibinabahagi ang kanilang maliit na espasyo sa isang matandang mag-asawa na walang dalang banig. Nakita ko ang mga inang nagpapasuso hindi lamang sa kanilang sariling mga anak, kundi pati na rin sa mga sanggol na ang ina ay pagod na o natutulog. Ang adobo na niluto kanina ay ipinamahagi sa lahat, gamit ang mga dahon ng saging bilang plato. Walang nag-utos. Walang listahan. Ang pagbabahaginan ay kasing natural ang paghinga. Nang bandang hating gabi,
Isang insidente ang lalong nagpamulat sa akin. Isang matandang babae. Si Lola Nena, ang may-ari ng sewing machine, ay nagsimulang hingalin. May hika siya. At sa lamig at stress, inatake siya. Agad na nagkaroon ng komosyon sa kanyang paligid. Kailangan niya ng nebulizer. Sigaw ng isang babae. Walang kuryente. Sagot ng isa pa. Sa isip ko, ito na iyon. Isang medical emergency sa gitna ng zero visibility at zero communication. Ito ang uri ng sitwasyon kung saan ang kakulangan ng sistema ay nakamamatay. Pero bago pa man ako makapag-isip ng anumang theoretical na solusyon, kumilos na sila. Si Elena, gamit ang kanyang walkie-talkie, ay mabilis na nagtanong. Sino po sa inyo ang may dalang emergency kit? May gamot po ba kayo para sa hika? Ilang segundo lang. Isang boses ang sumagot mula sa kabilang dulo ng gift. Isang guro pala. Laging may dalang first aid kit. May dala siyang salbutamol inhaler. Habang inaabot ang gamot, isa namang lalaki ang lumapit. Ako po. Nurse po ako sa Maynila. Umuwi lang para sa fiesta. Walang nagtanong ng kanyang lisensya o kwalifikasyon. Ang kanyang pag-aalok ng tulong ay sapat na. Kalmado niyang tinulungan si Lola Nena na gamitin ang inhaler. Ngunit nanginginig pa rin ang matanda sa lamig. Agad na hinubad ng ilang tao ang kanilang mga tuyong damit at kumot at ipinantakip sa kanya. May nag-abot ng mainit na tubig. Sa loob ng ilang minuto, ang isang potensyal na trahedya ay naging isang demonstrasyon ng community-based first response. Ang kaguluhan ay naging isang orkestra ng pagmamalasakit, kung saan ang bawat isa ay tumutugtog ng kanilang bahagi ng walang konduktor. Pinanood ko ang lahat ng iyon mula sa malayo. At doon, sa gitna ng dilim, naalala ko si Sarah, ang batang babae sa New Orleans. Naalala ko kung paano kami naghintay ng utos. Kung paano namin sinunod ang protocol habang ang isang pamilya ay dahan-dahang nawawala ng pag-asa. Sinunod namin ang perpektong sistema. At namatay sila. Dito. Sa gitna ng imperpektong sistema, isang buhay ang nasagip. Ang katotohanan iyon ay parang isang suntok sa aking sikmura. Ang lahat ng aking pinaniniwalaan. Ang lahat ng aking ipinaglaban sa loob ng 10 taon. Ay biglang gumuho. Ang aking mga aklat. Ang aking mga sertipikasyon. Ang aking pagiging kieksperto, lahat ay tila walang kwenta sa harap ng simpleng karunungan ng mga taong ito. Ang karunungan na ang pinakamahalagang protokol sa lahat ay ang pagiging tao. Nang mag-umaga, unti-unting humina ang hangin at tumila ang ulan. Ang nakabibinging ingay ay napalitan ng isang nakakabahalang katahimikan. Nang sa wakas ay sumikat ang araw. Isang maputlang liwanag ang pumasok sa mga bintana. Nagpapakita ng lawak ng pinsalang aming haharapin. Isa-isang nagsilabasan ang mga tao mula sa gymnasium. Ang kanilang mga mukha ay pagod. Ngunit hindi talunan. Walang umiiyak. Walang naninisi. Tanging isang tahimik na pagtanggap sa kung ano ang nasa kanilang harapan. Sumunod ako sa kanila. At ang aking puso ay bumigat sa aking nakita. Ang San Lorenzo ay halos hindi na makilala. Ang mga puno ng niyog na dati matikas na nakatayo ay parang mga palito na pinagbali-bali. Ang mga bahay na yari sa magagaang materyales ay tuluyan ng nawala. Tanging ang kanilang mga pundasyong semento ang natira. Ang mga bubong na yero ay nakakalat sa kalsada na parang mga matatalim na dahon. Ang putik ay makapal at umaabot hanggang tuhod. Ang pinakamasaklap sa lahat ay ang tulay. Ang pangunahing tulay na nag-ugnay sa San Lorenzo sa kabilang bayan. Ang kanilang tanging daan palabas at papasok ay gumuho. Isang malaking bahagi sa gitna nito ang bumigay at nahulog sa rumaragasang ilog sa ibaba. At sa kabilang direksyon, ang kalsadang papunta sa kabundukan ay natabunan ng isang malaking landslide. Ang mga bato at lupa ay bumara sa daan.
Na tila isang dambuhalang pader. Naputol kami. Isolated. Ito na. Ang key total system failure na kinatatakutan sa lahat ng aklat pampaaralan. Walang komunikasyon. Walang transportasyon. Walang paraan para makarating ang tulong. Sa aking karanasan, ito ang punto kung saan nagsisimula ang desperasyon. Kung saan ang mga tao ay nagiging hayop. Nag-aagawan para sa limitadong resources. Hinanda ko ang aking sarili sa pinakamasama. Inasahan ko ang gulat. Ang sigawan. Ang paninisi. Pero wala sa mga iyon ang nangyari. Sa halip, isang bagay na mas malakas ang nangyari. Tumayo si Lolo Kiko sa gitna ng plaza. Sa harap ng nasirang munisipyo. May hawak siyang 2 malalaking piraso ng kawayan. At pinatunog niya ito. Isang malakas, mataginting na tunog ang umalinggaw sa buong bayan. 3 beses. Klang. 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 Hindi ko naintindihan kung ano ang ibig sabihin noon. Ngunit ang mga tao ng San Lorenzo, naintindihan nila. Mula sa mga natitirang bahay. Mula sa mga gilid ng kalsada. Isa-isa silang nagsimulang maglakad patungo sa plaza. Hindi sila nagmamadali. Hindi sila natataranta. Isang tahimik na pagtitipon ng mga nakaligtas. Nang halos lahat ay naroon na. Nagsalita si Elena. Ang kanyang boses, kahit walang mikropono, ay malinaw at matatag. Mga kababayan, sabi niya, nawalan tayo ng marami. Nasira ang ating mga bahay. Ang ating mga pananim. Ang ating tulay. Alam kong mahirap. Alam kong masakit. Ngunit buhay tayo. Magkakasama tayo. Walang tulong na darating ngayon. O bukas. O baka sa mga susunod pang araw. Pero hindi natin kailangan maghintay. Tayo ang tulong. Tayo ang pag-asa. Itinuro niya ang direksyon ng landslide. Ang unang kailangan nating gawin ay buksan ang daan. Para sa ating mga kapatid na nasa kabila. Para sa kung sinumang nangangailangan ng tulong. Inaasahan ko ang mga tanong. Paano? Anong gagamitin natin? Wala tayong makinarya. Pero walang nagtanong. Sa halip, isang lalaki ang sumigaw. Kaya natin to. Isang babae ang sumunod. Sama-sama tayo. At di nagtagal. Ang buong plaza ay umalingaw sa iisang sigaw. Sama-sama. At nagsimula silang maglakad. Isang hukbo ng mga ordinaryong tao, mga mangingisda. Magsasaka. Guro. Tindera, armado lamang ng kanilang determinasyon. Sinundan ko sila. Hindi dahil alam ko kung ano ang gagawin. Kundi dahil sa isang hindi maipaliwanag na puwersa na humihila sa akin. Isang pagnanais na makita kung ano ang susunod na mangyayari. Hindi ko pa alam na ang susunod kong masasaksihan ay isang bagay na babago hindi lamang sa aking pananaw. Kundi pati na rin sa aking pagkatao. Isang bagay na hindi ko malilimutan habang ako'y nabubuhay. Naglakad kami ng halos 1 kilometro sa makapal na putik. Bawat hakbang ay isang pakikibaka. Sa wakas, narating namin ang lugar ng landslide. Ang tanawin ay mas malala pa kaysa sa inaasahan ko. Isang bundok ng lupa, bato, at mga nabuwal na puno ang ganap na tumabon sa kalsada. Ang harang ay mga 20 talampakan ang taas at mahigit 50 metro ang haba. Mula sa aking propesyonal na pananaw. Ito ay isang trabaho para sa mga bulldozer at heavy equipment. Isang operasyon na abutin ng ilang araw. Kung hindi man linggo. Isang imposibleng gawain para sa mga taong ang tanging dala ay ang kanilang mga kamay. This is impossible. Bulong ko sa aking sarili. Anumang sandali ngayon, ang realidad ay tatama sa kanila. Ang kanilang inspirasyon ay magiging desperasyon. Ang kanilang pagkakaisa ay magiging sisihan.
Hinihintay ko ang sandaling iyon. Ngunit muli, nagkamali ako. Walang sinayang na oras si Elena at Lolo Kiko. Hindi sila nagbigay ng isang komplikadong plano. Hindi sila naglabas ng blueprint. Ang ginawa ni Lolo Kiko ay kumuha ng isang malaking bato. Inabot ito sa lalaking katabi niya. Naipinasa naman ito sa kasunod. Isang simpleng kilos na naging hudyat para sa lahat. At doon, sa harap ng aking mga mata, nagsimula ang isang himala. Ang mga tao ay kusang loob na bumuo ng isang linya. Isang mahabang-mahaba at paikot-ikot na linya ng tao. Mula sa paanan ng landslide. Aakyat sa ibabaw nito. At pababa sa kabilang gilid ng kalsada kung saan nila itatambak ang mga debris. Ang linya ay binubuo ng lahat. Ang mga malalakas na lalaki at kabataang lalaki ay nasa unahan. Sila ang humuhukay at nagbubuhat ng pinakamabibigat na bato. Ipinapasa nila ito sa mga babae at sa mga nakatatandang lalaki. Na ipinapasa naman ito sa mga mas nakababatang teenager. Hanggang sa marating nito ang dulo ng linya. Kahit ang mga bata ay may ginagawa. Sila ang nag-aabot ng mga basahan para ipunas sa mga kamay na puno ng putik. Sila ang nagdadala ng tubig para sa mga nauuhaw. Ang bawat isa ay isang bahagi ng isang malaking makina. Isang human conveyor belt. Isang perpektong sistema na walang nakasulat na manual. Walang supervisor na sumisigaw. Ang tanging naririnig mo ay ang tunog ng kanilang mga paghinga. Ang kaluskos ng mga bato. At ang mahinang pag-uusap. Dahan-dahan lang. Nay. Salamat. Nong. Kaya pa. Nakatayo lang ako roon. Tulala. Ito ang pinaka-epektibo. Pinaka-organisado. At pinakakahanga-hangang pagpapakita ng kooperasyon na nakita ko sa buong buhay ko. Mas mahusay pa ito kaysa sa anumang drill na aking pinamunuan. Mas mabilis pa ito kaysa sa anumang computer simulation na aking pinag-aralan. Bakit? Dahil ang sistemang ito ay pinapatakbo hindi ng kuryente o gasolina, kundi ng isang bagay na mas malakas, ang pakikipagkapwa. Ang hindi matatawarang pag-unawa na ang bigat na dinadala mo ay bigat na dinadala ng lahat. Pagkatapos ng halos isang oras ng walang hintong paggawa, may isang bagay na nagbago. Isang matandang lalaki sa gitna ng linya ang nagsimulang kumanta. Isang awiting bayan. Sa kanilang lokal na dialekto. Ang kanyang boses ay pagod at garalgal. Ngunit malinaw. Ang himig ay simple at malungkot. Ngunit puno ng pag-asa. Sa una, siya lang ang kumakanta. Ngunit pagkatapos ng ilang sandali, may isang babae na sumabay. Pagkatapos ay isa pa. At isa pa. Hanggang sa ang buong D-Human chain ay kumakanta na ng sabay-sabay. Ang kanilang mga boses ay nagkaisa. Umalingaw-ngaw sa lambak na winasak ng bagyo. Hindi ito isang masayang kanta. Ngunit hindi rin ito isang malungkot na kanta. Ito ay isang kanta ng paggawa. Isang kanta ng pagtitiis. Isang kanta na nagsasabing, nandito kami. Hindi kami susuko. Ibabangon namin ang aming sarili. Ang tunog na iyon. Ang imahe ng mga taong ito na nagpapasapasa ng mga bato habang kumakanta. Winasak nito ang natitirang pader sa aking puso. Ang aking cynicism. Ang aking pagiging arugante. Ang aking malamig na lohika lahat ay natunaw. Naramdaman ko ang pag-init ng aking mga mata. At sa unang pagkakataon mula noong namatay si Sarah. Umiyak ako. Hindi dahil sa awa o kalungkutan. Kundi dahil sa isang napakalaking pagkamangha. Isang paggalang na hindi ko pa naramdaman para sa sinuman. Nakita ko ang isang bagay na higit pa sa disaster response. Nakita ko ang kaluluwa ng isang bansa. Ang diwa ng bayanihan. Ang salitang iyon na dati itinuring kong isang lumang konsepto lamang ay nagkaroon ng buhay sa aking harapan. Hindi ito isang tradisyon. Ito ay isang superpower. Isang likas na kakayahan na bumangon mula sa anumang sakuna.
Hindi sa pamamagitan ng pag-asa sa tulong mula sa labas, kundi sa pamamagitan ng pagtingin sa kanilang katabi at pagsasabing, "Kapatid, tutulungan kita." Nakatayo ako roon. Walang silbi. Isang dayuhan sa kanilang sagradong ritual. Isang ki-eksperto na walang alam. Hanggang sa lumapit sa akin si Lolo Kiko. Ang kanyang mukha ay puno ng pawis. Ang kanyang mga kamay ay puno ng gasgas. Ngunit ang kanyang mga mata ay mabait. Wala siyang sinabi. Umiti lang siya at iniabot sa akin ang isang pala na kanina pa nakasandal sa isang puno. Ang simpleng alok na iyon ay isang paanyaya. Isang hamon. Isang pagkakataon. Tiningnan ko ang pala. Pagkatapos ay tiningnan ko ang aking malinis na mga kamay. At sa kauna-unahang pagkakataon sa aking misyon. Gumawa ako ng isang desisyon na hindi base sa datos o protokol. Gumawa ako ng desisyon gamit ang aking puso. Binitawan ko ang aking clipboard. Ang manipis na piraso ng plastik at papel na nagsilbing aking kalasag sa loob ng maraming taon. Nahulog ito sa putik na walang tunog. Kinuha ko ang pala mula kay Lolo Kiko. Mabigat ito. Totoo ito. Naglakad ako papunta sa paanan ng landslide. Sa tabi ng mga lalaking naghukay. At sa unang pagkakataon, hindi ako nag-obserba. Sumali ako. Isinaksak ko ang pala sa lupa. Ang putik ay mabigat at malagkit. Bawat pag-angat ay nangangailangan ng lakas. Inilagay ko ang unang pala ng lupa sa isang balde at ipinasa ito sa likuran ko. Tumanggap ako ng isang tango mula sa lalaking pinagpasahan ko. Isang tango ng pagtanggap. Hindi bilang si EUC. Reed. Ang Amerikanong eksperto. Kundi bilang si Ethan. Isang kapitbahay. Nagpatuloy ako. Hukay. Angat. Pasa. Paulit-ulit. Ang aking mga kalamnan ay nagsimulang manakit. Ang aking hininga ay naging mabigat. Ang pawis ay tumagaktak sa aking mukha. Ngunit hindi ako tumigil. Dahil sa bawat palang aking ibinubuhat. Nararamdaman kong may isang mabigat na bagay din na naaalis mula sa aking dibdib. Ang bigat ng aking nakaraan. Ang bigat ng aking pagkakasala. Ang bigat ng aking pagiging mapanghusga. Kasama nila akong kumanta. Kahit hindi ko alam ang mga salita. Ang himig ay sapat na. Kasama nila akong nagpawis. Kasama nila akong nagbuhat. At sa prosesong iyon, sa gitna ng putik at bato ng San Lorenzo, nagsimula akong muling buuin ang aking sarili. Hindi bilang isang eksperto sa sakuna, kundi bilang isang tao. Doon ko natuklasan ang pinakamalaking sikreto ng Pilipinas. Ang kanilang tunay na lakas ay hindi nakikita sa kanilang mga infrastruktura o sa kanilang ekonomiya. Ang kanilang lakas ay nasa kanilang mga puso. Ang kakayahan nilang harapin ang pinakamatinding kadiliman at sindihan ito ng liwanag ng pagkakaisa. Ang kanilang sistema ay hindi magulo. Ito ang pinakaorganiko, pinakamatatag, at pinakamakataong sistema sa buong mundo. Dahil ito ay isang sistemang nakasulat hindi sa papel, kundi sa dugo. Nagtrabaho kami ng walang tigil sa ilalim ng init ng araw. Walang nagreklamo sa pagod. Walang nag-alala tungkol sa susunod na pagkain. Ang tanging focus ay ang bundok ng lupa sa aming harapan. Sa bawat batong naiaalis, sa bawat balding na ipapasa, isang maliit na piraso ng pag-asa ang nabubuo. Ang imposible ay dahan-dahang nagiging posible. Sa kalagitnaan ng hapon, isang sigaw ang narinig mula sa ibabaw ng gumuguhong lupa. May siwang na. Huminto ang lahat. Umakyat si Elena sa pinakamataas na bahagi ng natitirang harang at sumilip. Pagbalik niya, ang kanyang mukha ay may ngiti. Ngunit mayroon ding bahid ng pag-aalala. May maliit ng daan. Sapat na para makadaan ang isang tao. Pero kailangan nating mag-ingat. Hindi pa matatag ang lupa. Napagpasyahan na isang maliit na grupo.
na pinangungunahan ni Lolo Kiko at ng ilang malalakas na lalaki. Ang unang tatawid. Sasama sana ako. Ngunit pinigilan ako ni Elena. Dito ka lang muna. Ethan. Sabi niya. Sa unang pagkakataon ay tinawag ako sa aking unang pangalan. Mas kailangan ka namin dito kung sakaling magkaroon ng problema. Sa sandaling iyon, hindi ko naramdaman na minamaliit niya ako. Naramdaman ko na kinikilala niya ako bilang bahagi ng kanilang plano. Isang bahagi ng komunidad. Pinanood namin silang maingat na tumawid sa ginawa naming pansamantalang daan. Bawat hakbang ay maingat. Bawat bato ay sinusubok bago tapakan. Pagkalipas ng ilang minuto, nawala sila sa aming paningin. Sa kabilang panig ng landslide, ang mga naiwan ay naghintay ng may kaba. Ang katahimikan ay mas mabigat pa kaysa sa ingay ng aming pagtatrabaho kanina. Lumipas ang tila isang kawalang hanggan. Bawat minuto ay parang isang oras. Hanggang sa marinig namin ang isang sigaw mula sa kabilang panig. Boses ni Lolo Kiko. Elena! Elena! May mga tao dito. Kailangan nila ng tulong. Isang agos ng adrenalin ang dumaloy sa aming lahat. Ang pagod ay biglang nawala. Ang maliit na daan na aming ginawa ay hindi na lamang isang daan para makalabas. Ito na ngayon ay isang daan para makapagligtas. Nagsimula muli ang human chain. Ngunit sa pagkakataong ito, hindi na bato at putik ang aming ipinapasa. Ipinapasa namin ang mga first aid kit, mga bote ng tubig, mga kumot, at ang natitirang pagkain na dinala namin mula sa evacuation center. Ang bawat bagay ay ipinapasa ng may iba yung pag-ingat. Na para bang ito ang pinakamahalagang bagay sa mundo. Di nagtagal. Nakita namin sila. Una, si Lolo Kiko. Pagkatapos ay ang iba pang lalaki. At sa likod nila, inaalalayan nila ang isang pamilya. Isang ama na may sugat sa braso. Isang ina na humahagulgol. At dalawang maliliit na bata na ang mga mata ay puno ng takot. Sila pala ang nakatira sa isang maliit na bahay sa paanan ng bundok. Ang mismong bahay na natabunan ng landslide. Nakaligtas sila dahil nagawa nilang magtago sa ilalim ng isang matibay na mesang gawa sa kahoy. Nang makarating ang pamilya sa aming panig, sinalubong sila hindi ng mga tanong, kundi ng mga yakap. Ang mga babae ay agad na lumapit sa ina. Niyakap siya. Pinatahan sa kanyang pag-iyak. Kinuha ng nurse na tumulong kay Lola Nena ang ama at ginamot ang kanyang sugat. Ang mga bata naman ay agad na binigyan ng pagkain at inalok na makipaglaro ng ibang mga bata. Isang simpleng paraan para ibalik ang normalidad sa kanilang nagimbal na mundo. Habang pinagmamasdan ko ang eksenang iyon, isang malalim na realisasyon ang tumama sa akin. Ito ang shock and awe na hindi ko inaasahan. Hindi ito tungkol sa teknolohiya. Hindi ito tungkol sa mga naglalakihang gusali o sa perpektong infrastruktura. Ang tunay na kadakilaan ng bansang ito ay hindi nakikita. Ito ay nararamdaman. Ito ay ang kanilang hindi kapanipaniwalang kakayahan na sa gitna ng matinding trahedya. Ang una nilang reaksyon ay hindi paano ako makakaligtas, kundi paano ako makakatulong. Ang sistema na dati kong tinawag na magulo ay sa katunayan isang napakasopistikadong network ng empatya. Ang kanilang kikakulangan sa protocol ay sa katunayan isang kalayaan upang umangkop at mag-improvise sa anumang sitwasyon. Ang kanilang emosyon, na dati kong itinuring na isang kahinaan, ay ang mismong pinagmumulan ng kanilang hindi matitinag na lakas. Naalala ko ang sinabi ni Lolo Kiko sa conference room, ang aming sistema ay ang aming mga kapitbahay. Noon, pinagtawanan ko iyon sa aking isip. Ngayon, naiintindihan ko na. Sa isang perpektong mundo kung saan laging gumagana ang kuryente, laging may signal ang telepono, at laging dumarating ang tulong sa tamang oras, ang aking sistema ang pinakamahusay. Ngunit sa totoong mundo, sa mundo ng mga bagyo,
Lindo. At baha sa mundo kung saan ang lahat ng iyong pinagkakatiwalaan ay maaaring gumuho sa isang iglapang tanging sistema na hindi kailanman bibigay ay ang sistema na nakatayo sa pundasyon ng pagmamahal sa kapwa. Ang sistema ng San Lorenzo. Ang sistema ng Pilipinas. Kinagabihan. Hindi na kami bumalik sa evacuation center. Nagtayo kami ng mga pansamantalang silungan malapit sa landslide. Gamit ang mga nakuha naming yero at kahoy. Nag-ipon kami sa paligid ng isang maliit na siga. Pagod ang lahat. Marumi. At sugatan. Ngunit sa unang pagkakataon mula nang dumating ako, nakita ko ang tunay na mga ngiti sa kanilang mga mukha. Isang ngiti ng tagumpay. Umupo ako sa tabi ni Elena. Habang nakatingin kami sa mga bituin na unti-unti nang lumalabas sa nagliliwanag na kalangitan. I was wrong. Sabi ko sa kanya. Ang boses ko ay halos pabulong. Everything I said. About your system. About Chaos. I was wrong. Tumingin siya sa akin. Isang maliit na ngiti ang sumilay sa kanyang mga labi. Hindi ito isang ngiti ng panunumbat. Ito ay isang ngiti ng pag-unawa. Hindi ka naman po nagkamali. Ethan. Sabi niya. Kailangan din namin ng mga plano. Kailangan din namin ng siyensya. Pero ang mga iyon ay mga gamit lamang. Ang tunay na sistema ay nasa puso ng mga tao. I spent 10 years of my life blaming Chaos for tragedy. Pag-amin ko, ang mga salita ay mahirap ilabas. Today, I saw Chaos save a family. I don't understand it. Siguro po dahil ang tinitingnan ninyo ay kaguluhan. Sagot niya. Ang nakikita namin ay bayanihan. Bayanihan. Ang salitang iyon ay umalinggaw sa aking isipan. Hindi na ito isang salita lamang mula sa isang aklat. Ito na ngayon ay isang damdamin. Isang karanasan. Isang katotohanan na aking nasaksihan at naging bahagi. Sa sandaling iyon, napilitan akong harapin ang isang mahirap na pagpili. Maaari akong bumalik sa Amerika. Dalhin ang karanasang ito bilang isang kakaibang kwento. At ipagpatuloy ang aking buhay. Ang aking karera. Na sinusubukang isiksik ang himalang ito sa aking mga lumang paniniwala. O maaari kong tanggapin ang katotohanan. Ang katotohanan na ang lahat ng aking alam ay mali. Na ako, ang dalubhasa, ang dapat na maging estudyante. Na ang maliit at magulong ibayang ito sa Pilipinas ay maihawak na kaalaman na kailangan ng buong mundo. Ang aking damdamin ay umabot sa sukdulan. Ang pagkamangha, ang pagsisisi, at higit sa lahat, ang pasasalamat. Pasasalamat sa bagyo na sumira sa aking mga paniniwala. Pasasalamat sa mga taong nagturo sa akin ang tunay na kahulugan ng lakas. Tumingin ako sa mga taong natutulog sa paligid ng sigang mga taong nawala ng lahat, ngunit hindi nawala ng pag-asa. At alam ko na ang aking desisyon. Ang buhay ko ay hindi na magiging katulad ng dati. Ang San Lorenzo ay hindi na lamang isang punishment assignment. Ito na ngayon ang aking paaralan. Ang aking tahanan. Sa mga sumunod na araw, ang San Lorenzo ay naging isang malaking pugad ng bubuyog. Puno ng aktibidad at determinasyon. Ang human chain ay naging isang pang-araw-araw na ritual. Sa umaga, inaalis namin ang harang sa kalsada. Sa hapon, nagtutulungan kaming ayusin ang mga nasirang bahay. Inuuna ang mga tahanan ng mga matatanda at ng mga pamilyang may maliliit na anak. Ang salitang akin at iyo ay tila nawala sa aming bokabularyo. Ang natira na lamang ay atin. Ang isang pako na natagpuan sa putik ay para sa bubong ng kapitbahay. Ang isang dilatang sardinas ay hinahati sa 4 na pamilya. Isinantabi ko na ang aking pagiging dayuhan at tagamasid. Ako ay naging isa sa kanila. Natuto akong magkarpintero gamit ang mga lumang kasangkapan. Natuto akong kumain gamit ang aking mga kamay.
Nakaupo sa sahig kasama ang iba. Ibinahagi ko ang aking mga rasyon, mga high-energy protein bar na inihanda ko para sa sarili ko at ipinagpalit ito sa isang mangkok ng mainit na lugaw na maihalong luya. Nahigit na mas masarap kaysa sa anumang pagkain na natikman ko. Ang lugaw na iyon, na niluto sa isang kalderong pinagtulong-tulungan, ay mailasa ng komunidad. Sa mga gabing iyon, sa paligid ng siga, narinig ko ang kanilang mga kwento. Mga kwento ng mga nakaraang bagyo. Bawat isa ay may pangalan na parang isang matandang kaaway, Yolanda, Ondoy, Reming. Hindi nila ikinuwento ang mga ito ng may takot o pait, kundi ng may paggalang, na para bang ang mga bagyong iyon ay malulupit na guro na nagturo sa kanila ng mahahalagang aral. Ang pinakamahalagang aral na ang anumang materyal na bagay ay maaaring mawala sa isang iglap. Ngunit ang ugnayan sa isa't isa ang tanging bagay na mananatili. Nalaman ko na ang mga magugulong ipaghahanda nila ay may mas malalim na dahilan. Ang pagdadala ng mga alagang hayop ay hindi lamang para iligtas ang kabuhayan. Ito ay para masigurong walang maiiwan sa komunidad. Tao man o hayop. Ang pagluluto ng maraming pagkain ay hindi isang selebrasyon. Ito ay isang preemptive na pagkilos ng pagbabahaginan. Tinitiyak na ang buong evacuation center ay maisapat na pagkain. Lalo na ang mga walang kakayahang magdala ng sarili nila. Ang kanilang sistema, na sa unay tila walang lohika, ay sa katunayan isang napakatalinong community-based na diskarte na hinubog ng daan-daang taon ng karanasan. Isang hapon, habang nagpapahinga kami, nilapitan ako ni Elena. Kailangan mo nang isulat ang iyong ulat, Ethan. Sabi niya, hindi bilang isang utos, kundi bilang isang paalala. Tumango ako. Nga pala. Ang ulat. Ang dahilan kung bakit ako napunta rito. Kinuha ko ang aking laptop, na ngayon ay may karga na salamat sa isang generator na napaandar nila gamit ang piyesa mula sa isang lumang bangka. Binuksan ko ang isang blankong dokumento. Sa isip ko ay naroon ang mga inaasahan ng aking mga superior sa Amerika, isang detalyadong ulat tungkol sa mga pagkukulang ng sistema. Mga rekomendasyon para sa pagpapabuti. Mga chart na nagpapakita ng mga kahinaan. Pero habang tinitipa ko ang mga unang salita, hindi iyon ang lumabas. Ang aking mga daliri ay may sariling isip. To the International Disaster Response Committee. I was sent to the Philippines to assess a system believed to be chaotic and underdeveloped. I came here armed with data, protocols, and a sense of Western superiority. Today, I am writing this report to state, unequivocally, that I was wrong. The system came to fix is not broken. In fact, it is the most advanced, most resilient, and most effective disaster response system have ever had the privilege to witness. Nagpatuloy ako sa pagsusulat. Hindi bilang isang siyentipiko, kundi bilang isang saksi. Ikinuwento ko ang tungkol sa human chain. Ikinuwento ko ang pagliligtas kay Lola Nena. Ikinuwento ko ang awit ng mga taong nagtatrabaho. Ang aking ulat ay hindi naging isang teknikal na dokumento. Naging isa itong testimonya. Ang aking konklusyon ay simple at radikal. For decades, we have operated under the assumption that developing nations need to learn from us. If the experience in San Lorenzo has taught me the opposite. It is the developed world, with its reliance on fragile technology and bureaucratic protocols, that has much to learn from the Filipino people. We need to study not their infrastructure, but their spirit. We need to quantify not their losses, but their capacity for compassion. I am not recommending that we send aid in the form of equipment or money. I am recommending that we send our best minds here not to teach, but to learn. The future of disaster response is not in a command center in Washington.
It is here. In a small town in Aklan. In the heart of the Filipino concept of bayanihan. Alam kong ang ulat na ito ay maaaring maging katapusan ng aking karera. Tatawagin nila akong emosyonal. Hindi professional. Ngunit wala na akong pakialam. Dahil natagpuan ko ang isang bagay na mas mahalaga kaysa sa karera, ang katotohanan. Pagkalipas ng isang linggo, sa wakas ay dumating ang tulong. Mga helicopter ng militar, mga truck ng gobyerno, at mga dayuhang news crew. Nagdala sila ng mga relief goods, gamot, at mga mabibigat na makinarya. Ngunit pagdating nila, ang malaking bahagi ng trabaho ay tapos na. Ang kalsada ay halos bukas na. Ang mga bahay ay unti-unti nang naitatayo muli. Ang komunidad ng San Lorenzo ay hindi naghintay. Iniligtas nila ang kanilang sarili. Ang aking misyon ay opisyal nang natapos. May isang helicopter na naghihintay para ihatid ako pabalik sa sibilisasyon. Nagpaalam ako sa mga taong naging pamilya ko. Niyakap ako ni Lolo Kiko. Bumalik ka. Anak. Sabi niya. Ang bahay namin ay bahay mo na rin. Niyakap ako ni Elena. Salamat sa tulong mo. Ethan. Hindi. Sagot ko. Habang pinipigilan ang aking mga luha. Salamat sa inyo. Kayo ang nagturo sa akin kung paano talaga tumulong. Habang paakyat ang helicopter. Tiningnan ko mula sa bintana ang San Lorenzo sa ibaba. Hindi ko na nakita ang isang lugar ng sakuna. Ang nakita ko ay isang lugar ng himala. Isang testamento sa lakas ng espiritu ng tao. Alam ko na sa sandaling iyon na hindi ako babalik sa dati kong buhay. Hindi ko na kayang umupo sa isang air-conditioned na opisina at pag-aralan ang mga sakuna mula sa malayo. Ang aking lugar ay nasa lupa. Kasama ng mga tao. Bumalik ako sa Amerika. Ngunit para lamang mag-resign. Ipinasa ko ang aking ulat. Na naging sanhi ng malaking kontrobersya. Tulad ng inaasahan ko. Ngunit may iilan na nakinig. May iilan na naging interesado. Isang maliit na binhi ang naitanim. Pagkalipas ng ilang buwan, bumalik ako sa San Lorenzo. Hindi na bilang isang dayuhang consultant, kundi bilang isang voluntaryo. Ginamit ko ang aking ipon para tumulong na magtayo ng isang maliit na foundation na nakatuon sa pagdodokumento at pagpapalaganap ng kaalaman tungkol sa bayanihan. Nag-aaral kami hindi para baguhin ito, kundi para matuto mula rito at ibahagi ang mga aral nito sa buong mundo. Ngayon, ang aking tahanan ay isang maliit na bahay na kubo malapit sa dalampasigan. Ang sahig ay kawayan. Ang bubuong ay nipa. Ang aking mga kapitbahay ay ang mga mangingisda at magsasaka na dati tiningnan ko lamang bilang mga numero sa isang listahan ng mga posibleng biktima. Ngayon, sila na ang aking mga guro. Ang aking mga kaibigan. Ang aking pamilya. Tuwing umaga, hindi na satellite images ang una kong tinitingnan, kundi ang kulay ng langit at ang direksyon ng hangin. Mga bagay na itinuro sa akin ni Lolo Kiko kung paano basahin. Ang aking mga kamay, na dati sanay lamang sa pagtipa sa keyboard, ay may kalyo na ngayon mga markang ikinararangal ko. Hindi na ako ang EC. Read. Ang dayuhang eksperto. Ako na si Ethan. Ang Ki-Amerikanong hilaw na sinusubukang matuto ng kanilang wika. Na laging napapangiti sa tuwing tama ang aking pagbigkas ng salamat po o magandang umaga. Ang aking buhay ay naging simple. Ngunit hindi kailanman naging ganito kapuno ng kahulugan. Ang pundasyon na aming sinimulan, na tinawag naming Ibayanihan Bridge, ay hindi nagtatayo ng mga gusali. Nagtatayo kami ng mga kwento. Nililibot namin ang mga malalayong barangay. Hindi para magturo ng mga bagong protokol, kundi para makinig. Kinakausap namin ang mga matatanda.
Itinatala ang kanilang mga tradisyonal na kaalaman tungkol sa paghahanda sa sakunang mga kaalaman na ipinasa sa kanila ng kanilang mga ninuno. Nalaman namin na ang bawat komunidad ay may sariling human chain. May sariling sistema ng pagkakaisa na kasing epektibo ng sa San Lorenzo. Ang mga kwentong ito, ang karunungang ito, ang siyang tunay na yaman ng Pilipinas. At ang aming misyon ay ibahagi ang yamang ito sa mundo. Minsan, may dumating na mga bisita mula sa United Nations. Ipinakita ko sa kanila ang aming trabaho. Hindi ko sila dinala sa isang conference room para sa isang PowerPoint presentation. Dinala ko sila sa isang dagyaw, kung saan ang buong komunidad ay nagtutulungang magtayo ng isang bagong paaralan. Nakita nila ang mga inhinyero na nagtatrabaho kasama ang mga karpintero. Ang mga guro na nag-aabot ng pagkain. Ang mga batang nagbubuhat ng maliliit na bato. Sa una, sila ay nag-obserba lang. Tulad ko noon. Ngunit di nagtagal. Tulad ko. Hindi nila natiis. Hinubad nila ang kanilang mga coat. Inililis ang kanilang mga manggas. At tumulong. Sa pagtatapos ng araw. Sila ay pagod at marumi. Ngunit ang kanilang mga mata ay nagniningning sa isang bagong pag-unawa. Natagpuan ko ang kapatawaran dito sa San Lorenzo. Hindi kapatawaran mula sa iba, kundi kapatawaran para sa aking sarili. Hindi na ako ginigising sa gabi ng alaala ni Sarah. Dahil ngayon, naiintindihan ko na. Ang pinakamalaking pagkakamali namin noon ay hindi ang pagsunod sa protocol. Ang pagkakamali namin ay ang pagtingin sa mga tao bilang mga numero sa isang mapa. At hindi bilang mga pamilyang nangangailangan ng tulong. Ang sistema ng San Lorenzo, ang sistema ng bayanihan, ay hindi kailanman magkakamali ng ganoon. Dahil sa puso ng sistemang ito ay ang isang simpleng utos, tingnan mo ang iyong kapwa. Alagaan mo siya na parang iyong sarili. Ang kwento ko ay nagsimula sa pagiging arogante. Isang paniniwala na ang aking kultura, ang aking edukasyon, ang aking teknolohiya, ang siyang sagot sa lahat ng problema ng mundo. Dumating ako sa Pilipinas na may dalang mga aklat at sart. Handang ituro sa mga kawawang itaong ito kung paano iligtas ang kanilang sarili. Akala ko, ang kanilang sistema ay magulo, makaluma, at tiyak na bibigay sa harap ng isang tunay na sakuna. Akala ko, ang kanilang pagiging masayahin at ang kanilang pagiging emosyonal ay mga kahinaan. Ako ay isang mangmang. Isang bulag na nagpanggap na may paningin. Dito, sa isang maliit na baybaying bayan na winasak ng bagyo. Nasaksihan ko ang isang bagay na hindi kayang sukatin ng anumang datos. Nakita ko ang isang human chain. Isang linya ng mga ordinaryong taong gumagawa ng isang pambihirang bagay. Na pinagbubuklod ng isang awit ng pag-asa. Sa kanilang mga pagod na mukha. Sa kanilang mga sugatang kamay. Hindi ko nakita ang kahinaan. Nakita ko ang pinakadalisay at pinakamakapangyarihang uri ng lakas na umiiral sa mundong ito. Ang sistema na tinawag kong kikaguluhan ay ang pinakaperpektong orkestra ng sangkatauhan. Ang bawat tao ay isang instrumento. At ang kanilang musika ay ang pag-asa. Natagpuan ko dito sa Pilipinas ang pinakamatatag na infrastruktura sa buong mundo at hindi ito gawa sa bakal o semento. Ito ay gawa sa hindi matitinag na ugnayan ng bawat Pilipino sa isa't isa. Ang bayanihan ay hindi lamang isang magandang salita o isang lumang tradisyon. Ito ang pinaka-advanced na social technology sa buong planeta. Ito ang sagot. Ang sagot na matagal ko nang hinahanap. Ito ang sistemang dapat pag-aralan ng lahat ng bansa. Ang Pilipinas, ang bansang dati kong minamaliit, ay hindi isang bansang kailangang tulungan. Ito ay isang bansang dapat tularan. Sila ang tunay na superpower. Ang pinakadakilang bansa sa lahat. Ang aking paglalakbay mula sa pagiging mapanghusga tungo sa lubos na paghanga ay nagturo sa akin ng isang simpleng aral. Ang tunay na sukat ng isang sibilisasyon ay hindi sa kung gaano kataas ang mga gusali nito.
kundi sa kung gaano ito kahusay mag-alaga sa mga pinakamahina nito. Hindi sa kung gaano kabilis ang teknolohiya nito, kundi sa kung gaano kabilis itong tumugon sa iyak ng isang kapitbahay. At sa pamantayang iyon, walang bansang mas sibilisado, walang bansang mas dakila kaysa sa Pilipinas. Ang aking pangalan ay UC Ethan Reed. At ako ay isang mananampalataya. Naranasan niyo na rin ba ang isang karanasang bumago sa inyong pananaw? Ibahagi ang inyong kwento sa comment sa ibaba. Huwag kalimutang mag-like at mag-subscribe sa channel para sa mas marami pang kwentong tulad nito. Salamat sa inyong pakikinig.